Anak, umuwi ka na rito sa probinsya. Nandiyan naman sa Manila ang papa mo at nagtatrabaho. Kami na lang dalawa ng kapatid mong silib sa bahay. Maraming kailangan asikasuhin dito. Pakiusap ng kanyang ina sa kanya. Isang malalim na puntong hininga ang pinakawalan ni Yesa. Gayong ito palagi ang gustong sabihin sa tuwing nagkakatawagan sila. Hindi lang naman kabilang barangay ang probinsya nila para makauwi siya ng basta-basta. Sa panahon ngayon, kailangang magtipid sa pera. Malimit lang ang pag-uwi niya dapat doon. Ma, sayang naman kasi yung trabaho ko dito. Malakas ang benta ng mga binibig kong cake at cookies na galing sa pinapadala mong strawberries, no? Sagot ni Yesa at binabasaglit ang phone para bigyan ng sukli ang bumibiling customer. Talaga naman kasing nakakapanghinayang kung aalis siya sa trabaho. Gayong libre na ang strawberries na ginagamit niya at galing ito sa sarili nilang farm sa probinsya. Yun na nga ang problema, anak. Hindi na kami makakapagpadala ng strawberry dyan sa Maynila. Kasi yung farm natin, pagmamay-ari na nag-iisang apong yumao ni Don Hector, umuwi galing probinsya noong nakaraang araw para kunin ang titulo ng lupang pagmamay-ari ng lolo niya. Mahabang paliwanag dito sa kabilang linya. Dahilan para matigilan siya. Ano? Ba't di niyo sinabing binigay sa atin yun ni Don Hector bago siya namatay? Alam ng mga tao yun. Magkaibigan sila ni Papa. Tinuring niya rin tayong pamilya. 2 taon nang nasa pangangalaga natin yon. Hanggat nasa binatang yun ang titulo, wala tayong magagawa, anak. Yesa, umuwi ka na rito. Baka sakaling makinig ang binatang yun sa'yo kapag kinausap mo. Huling saad ng kanyang ina bago namatay ang tawag. Palaisipan pa rin sa kanya ang pag-uwi ng binatang apo ni Don Hector. Nung una, at nung buhay pa ang matanda, wala naman ito nababanggit sa kanila. Nauuwi balang araw para manahin ang mga lupa nito. Isang beses pa nga lang nakita ni Yesa ang binatang yon, noong huling hantungan ni Don Hector. Pagkatapos nun, hindi na nakita ang dalawa at hindi na rin ito nagpakita sa kanya. Sis, bakit bigla mo akong pinatake over sa negosyo mo rito? May problema ba? Tanong ng isa sa mga naging kaibigan niya sa Maynila. May kailangan na ako asikasuhin sa probinsya namin. Mag-update ka sa akin na kung ano nangyayari sa shop habang wala ako. Okay, sige, makakaasa ka. Samantala, nakaupo lang sa sofa si Christoph Montenegro habang binabasa ang mga papeles tungkol sa pagmamay-ari ng kanyang grandpa Hector. Total busy naman ang parents niya sa US, kung saan siya namamalagi ng ilang taon. Napagdesisyon na niyang manahin ang naiwang lupain ng kanyang lolo. Sayang naman daw kung sa mga taong hindi nila kilala ito mapunta. Bro, sigurado ka bang kaya mo i-manage ang lahat? Ba't pa kasi kailangan mo kunin yun sa mga bagong may-ari? Nung bisitahin natin ang farm, lumalago naman. Nasa magandang kondisyon pa. Tanong ng kaibigan niya si Dario. Sumasama ito sa kanya kahit saan. Kaya hindi na siya nagulat pa kahit sa probinsya ay sumunod din ito. Binayaran ko naman silang lahat. Isa lang ang pilit na tumatanggi dahil gustong ipaglaban ng strawberry farm ni Grandpa. I offered lots of money. Ayaw pa rin nilang tanggapin. Baka kasi bro, napamahal na sa kanila yung farm. At sila ang nag-alaga simula na mamatay si Don Hector. You did not even consider their efforts. Kaya nga nag-offer ako ng malaking halaga, di ba? Mas malaki pa sa binigay ko, dun sa ibang pinamanahan ni Grandpa. Ako ang apo,
Kaya ako ang mas karapat-dapat. Inalagaan lang naman nila yun ah. Walang titulo na nagsasabing binigay na sa kanila yon. Paninindigan pa ni Christoph. Sa totoo lang, hindi naman siya ganun kasakim sa mga yon. Pumayag nga siya magtrabaho sa kanya yung mga taong nagmamay-ari sana nito. Hindi pa sila lugi. May kataasan na sweldong ibibigay ni Christoph sa bawat tao. Ang gusto lang niya, hawakan ng mga negosyo at ipagpatuloy kung anong nasimula ni Don Hector. Kinabukasan, ginising siya ni Dario at may babae raw na naghahanap sa kanya sa labas. Bagot na bagot pa siyang tumayo sa pag-iisip na baka isa na naman ito sa nabighani sa kagwapuhan niyang tinataglay. Kaso nga lang hindi pala. Ikaw ba? Si Christoph Montenegro? I'm Yesa Natividad. Pinamana ni Don Hector sa amin ng parents ko ang strawberry farm. Paano nagawa mong bawiin yun sa amin ng ganun-ganun na lang? Hindi namin tinatanggap ang pera. Just for alimony? Mahabang bungad ang dalaga sa kanya. Napatitig pa siya rito dahil mukhang ngayon niya lang ito nakita. Sa pagkakaalala ni Christoph, yung ginang at batang babae lang ang nakaharap niya noong nakaraan. I explained everything to them. Hindi rin ako naging basto sa kanila, miss. Ang akin lang gusto kong patakbuhin ng mga naiwan ni Grandpa dahil sa pamilya namin ito. Kalmadong sagot ni Christoph. Napapikit ng mariin si Yesa bago nagsalita. Fine, pero hindi talaga pera ang gusto namin. Napamahal na kay mama at sa kapatid kong si Liv ang farm. Dahil sila ang nag-alaga nito sa loob ng 2 taon. Ibibigay ko kahit ano except sa titulo. Kung gusto mo, pwede nyo pa rin alagaan ang farm. Hahayaan ko kayong kumuha ng strawberries, kahit ilan pa yan, in one condition. Pinag-cross ng binata ang braso sa dibdib at ganun din ang ginawa ng dalaga. Mukhang kahit anong gawin niya hindi talaga ito magpapaawat. Say it. Para sa ikakagaan ng loob nila gagawin ko. Saad naman ng babae. Be with me. Lahat ng gagawin ko dito dapat kasama ka. You will be my assistant. Lalo na sa pagmamanage ng mga negosyo ko dito. Bigla namang sumingit si Dario na parang hindi pabor sa desisyon niya. Paano naman ako? Anong role ko dito? Pagod na lumingon si Christoph sa kanya. Maiwan ka dito sa bahay. Gawin mo yung gawaing bahay. Yan lang naman, di ba? Sige, paig ako sa gusto mo. Pagsang-ayon ni Yesa. Kaya lang umiling-iling pa si Christoph. May isa pa nakasama doon. Para matulungan mo ako na maayos, dito ka titira sa bahay ko. Papayagan kitang umuwi pero tuwing linggo lang. Siguro naman, hindi na problema sa'yo. Kaya mo naman lakarin ang daan papunta sa inyo. Anong klaseng offer to? Ayos ka lang? Hindi makapaniwala si Yesa. Kahit nakailang tanggi ang utak niya, pumayag pa rin siya sa gusto nito. Wala namang problema ang pagiging assistant. Pero ang pagtira sa bahay ni Christoph meron. 2 ang lalaking naroon, siya lang ang babae. Kung sakali, magiging delikado yun sa kanya. Pero na makitang balisa ang kapatid na si Liv, nawala na lang din ang pangamba ni Yesa. Kahit na ang dapat niyang gawin, kausapin lang sana ang binata at bumalik din agad sa Maynila para sa naiwang negosyo. Mukhang pansamantala niya munang ipapatakbo ito sa kaibigan doon. Ate, hindi na ba ako makakapagdilig ng strawberries? Gustong-gusto ko pa namang nililinis yung mga ligaw na damoron para madaling magbunga. Simula bukas, babalik ka na sa dating gawin mo sa farm. Gumawa na ako ng paraan. Pagpapagaan niya sa loob nito. Pumalakpak naman si Liv sa tuwa at niyakap siya. Thank you, ate! Pasok mo na ako sa loob para tignan ko anong pwede kong gawin sa farm bukas. Nang mawala sa paningin ng kapatid, saka lang nagpakita ang kanyang mama na nakikinig pala sa usapan nila. Lumapit ito at umupo sa tabi niya. Paano mo napapayag si Mr. Montenegro, anak?
Malakas ang dating nun at mukhang mahirap pakiusapan kahit may pagkakalmado. May ginawa ka ba para magbago ang isip niya? Yun na nga, May. Gusto niyang tulungan ko siya sa pagmamanage ng business na naiwan dito ni Don Hector. In short, trabaho ang inoffer niya sa akin. Kaya lang doon ako titira sa bahay niya at uuwi lang dito tuwing linggo. Wala naman akong pagpipilian. Baka ayaw niya tayong bigyan ng karapatan sa farm. Nakangusong pagpapaliwanag ni Yesa. Akala niya magagalit ito sa sinabi at pagsasabihan siya ng pagiging padalos-dalos sa kanyang desisyon. Pero kabaligtaran ang nangyari. Ang nag-aalala nitong mukha na palitan ng ngiti. Ayos lang naman yun. Hindi ka na nagkaroon ng bagong trabaho. Makakapagtrabaho pa kami ulit sa farm. Masayang sagot nito. Ay wow, masayang-masaya ka ma. Hindi mo man lang pinakita sa akin kahit konti na nag-alala ka. Farm lang talaga inisip mo, no? Paano naman yung buhay ko dun? Nalaglagan pa nga niya gayong iniisip niya pa kanina kung paano sasabihin dito ang nangyari. Malaki ka na anak, kaya mo na yan. Isa pa gwapo naman si Mr. Montenegro. Kapag nakuha mo yun, limpak-limpak na swerte ang darating sa'yo. Napairap na lamang si Yesa sa sinabi ng mama niya. Na para bang kaya nitong ibigay ang sariling anak para lang sa farm. Unang araw pa nga lang, kakalipat pa lang niya sa bahay na magiging amo na si Christoph. Napupuno na siya sa pagiging demanding nito. May mga rules pa kuno na dapat niyang sundin sa oras ng trabaho. Mabuti na lang at maliban doon, wala na. Kasi ang kaibigan nitong si Dario ang nakatokas sa mga gawaing bahay. Magsisimula tayo sa trabaho mamaya. Ang una nating pupuntahan ay ang rice factory. Ikaw ang magbibilang kung ilang sako ng bigas na nagawa nila ngayong araw. At kung ilan pa ang dapat na matapos. Ani Christoph. Tapos ikaw anong gagawin mo? Bibilangin mo kung ilang bigas ang nasa loob ng sako. Kala ko ba tutulungan lang kita? Ba't parang ako na lahat? Pamimiloso po niya. Kampante naman kasi si Yesa na hindi siya nito tatanggalin. Gayong narinig niyang halos lahat ng babae may crush sa binatang ito. Walang magagawa ang mga ito kung ihahire at baka pagtitig lang naman kay Christoph ang magawa buong araw. Ako ang boss dito, Miss Natividad. I know what to do. Pwede naman kasing magkita na lang tayo kapag oras na ng trabaho. Sumisipot naman ako. Hindi ko pa rin gets kung ba't kailangan natin mag-live-in. Walang kaso para kay Yesa ang katagang live-in. Pero mukhang iba ang impact nito kay Christoph at nanlaki pa ang mata ng lalaki na tumingin sa kanya. Si Dario, nasamid pa sa iniinom na kape. Live-in pala. Mabuti na lang at sa kabilang bahay ako matutulog. Alis muna ako. Masama ang tingin ni Christoph dito bago lumingon sa kanya. Kung gagamit ka ng mga salita, use it wisely. Ayokong isipin ng mga tao na may binabahay na ako. Palihim siyang natawa dahil mukhang masaya pala itong pagtripan. Talaga? Dito ako nakatira sa bahay mo. Pero sige, ayos lang sa akin. I'm pretty single by the way. Shut up, woman. Magbihis ka na at aalis na tayo. Piko na utos si Christoph. Right here? Right now? Turo ni Yesa sa kusinang kinatatayuan ngayon. Bahala ka. Kapag wala ka pa sa kotse within 10 minutes, 2 kilometro ang lalakarin mo papuntang rice factory. Oo na, kumikilos na nga ito naman oh. Walang idea si Christoph na maingay pala ang babaeng siya mismo ang nagbigay ng offer na tumira kasama siya. Unang kita pa lang kasi iba na ang impresyon niya dito. Bukod pa doon minsan sumasalungat pa sa desisyon niya dahil mas maganda raw ang naisip nitong plano. May utak din kahit papano. Gayunpaman, hinahayaan na lang niya si Yesa at wala namang palpak sa ginagawa nito sa ngayon. What are you doing? Mag-iisang oras pa lang tayo tas uupo ka na. Di ba pwedeng huminga muna ng maayos kahit saglit lang?
Kanina mo pa ako inutusan na maglakad-lakad pabalik-balik. Robot nga nalulubat. Magaling itong mga tuwiran at yun ang isa sa kanyang mga kinaiinisan dito. Umupo na lang din siya at pinagmasdan ng mga trabahador na kumikilos doon. After 5 minutes, tulungan mo sila magbuhat ng sako Mukhang pagod na yung isa, palitan mo muna. Biglang sabi ni Christoph. Gusto niya lang naman asarin ng dalaga. Kanina pa kasi nito ginagawa sa kanya ang pangaasar. Ayos multitasker ka na ngayon. Gaano ba kalaki yung braso ko para kayanin magbuhat ng mabibigat Fine, then ikaw magigib ng tubig sa labas para may magamit sila dito sa loob. Sa tingin mo, ano mas mabigat? Itong kamao ko kapag dumapos sa'yo. Mas mabigat to. Magkaka-black eye ka pa. Kakainis ka Padabog na tumayo si Yesa para sundin ang utos niyang mag-igib sa labas. Nakagat niya ang labi para pigilan ng sariling tumawa sa ginawa. Makalipas ang ilang oras, napagdesisyonan ni Christoph na magpadala ng merienda sa kaibigang si Dario, gayong magaling itong gumawa ng iba't ibang klaseng pagkain. Sikat na chef ang kaibigan niyang yon sa US, kaya mas mabuti ng mapakinabangan. Ayos magkano sahod ko dito? Tanong nito habang naglalakad at naglahad ng kamay sa harap niya. Napairap naman siya dito. Kaninong bahay ba tinutulugan mo? Kaninong pera ginagastos mo sa pagkain? Pati nga ibang gamit mo, sa akin pagaling. Oo na boss, salamat sa paalala Sarkastikong sagot ni Dario. Sasagot pa sana siya nang lumapit sa pwesto nila si Yesa. Masama ang tingin nito sa kanya dahil siguro sa pabalik-balik nitong pag-iigib ng tubig. Nasaan ang pagkain ko? Hindi ka kasali sa snacks nila. Mga trabahador lang pinapakain ko. Baliwalang sagot ni Christoph. Kumunot ang noon ng dalaga sa kaibinaling ang tingin kay Dario. Tingin na parang pinagbibintangan ng kasalanan. Hindi mo man lang naisipang isali ako? Nakakapagod kayo pinapagawa ng kaibigang mo yan sa akin. Bumalay ko dyan. Sakto lang ang bilang ng tao na sinabi niya sa akin kaya walang extra. Sa bahay ka na kumain. Tapos na ang inspeksyon natin dito. Sabi bigla ni Christoph sa kanya. Nilingon ito ni Yesa. Nang maunang maglakad sa kanila kaya dali-dali silang sumunod ni Dario. Kung alam lang niya na gano'n na ipapagawa sa kanya, sana pala nagdala siya ng kahit tinapay man lang. Nang makauwi, wala namang kahit anong lutong pagkain sa kusina. Puro prutas at frozen food lang ang laman ng ref. May mga ice cream din at tsokolate. Pero hindi naman yun ang hanap ni Yesa. Yung niluluto talaga. Gutom na ako, ano ba pwedeng lutuin dito? May mga tinapay naman dyan di kaya yung cereal. They're ready to eat. Ayoko, di ako sanay sa ganyan. Siguro ikaw kasi galing kang US. Bumuntong hininga na lang si Christoph at tumayo. Imbes na magayos ng schedule para sa gagawing trabaho ngayong linggo, umayos ito ng tayo. Kanina pa kasi ito kumikilos sa factory kaya parang na-guilty siya ng konti na walang nakain si Yes sa kanina. Medyo lumag pa siya sa linya ng pangaasar para dito. Umupo ka doon, ako magluluto. Nanlaki ang mata nitong tumingin sa kanya nang hindi makapaniwala. Seryoso ka? Nagutom ka rin ba at nagbago ang isip mo? Tanong ng dalaga. Oo na, ang ingay mo. Ikaw na mag-arrange ng schedule this week habang may ginagawa ako dito. Utos na lang ni Christoph. Kala ko naman makakapagpahinga na ako. Dinig niyang saad nito bago naglakad palabas ng kusina. Matapos magluto bumalik siya sa sala para sana tawagin ng dalaga na mapansin ang suot nito. Tumaas ang kilay niya dahil sa suot nitong shorts at sleeveless. Hindi alam ni Christoph kung ilang minuto siya nakatayo roon hanggang sa mapansin na lang ni Yesa ang presensya niya. Ba't ka nagsusuot ng ganyan?
Naisip mo ba may kasama ka lalaki dito sa bahay? Hindi naman to revealing at maikli ah. OA mo naman. Parang wala ka nakikita nakasuot ng ganito sa US. Yung mga nakikita ko nga sa social media, halos panty at bra na lang yung suot kapag lumalabas. Kunwari ka pa. As if naman tititigan ko sila. No akala mo sa akin manyak. Tanong ni Christoph na siyang ikinatango naman niya agad. Sa itsura mong yan, halataan naman no, baka nga ginagamit mo pa yung kagwapuhan mo para lapitan ka ng mga babaeng sexy magdamit. Ang iinis sa kanya ni Yesa. Pero imbes na matamaan, tumaas lang ang sulok ng labi niya. So sinasabi mo bang gwapo talaga ako ha? Kaso lang di ko gawain ng mag-hook ng isang babae. I'm not interested. Whatever, pagkain ko akin na. Do not yell at me, woman. I'm your boss. Seryosong paalala niya dito. Dapat ba ako mag-sorry, boss? Gusto mong lumuhod din ako sa harap mo? Gumalaw ang panga ni Christoph dahil parang hindi maganda pakinggan para sa kanya ang sinabi nito. Imbis na sumagot, hinayaan niya na lang itong kumain sa kusina habang siya naman ay umalis para tignan kung ginawa nga ng dalaga ang utos niya. Mabuti na lang at walang naging problema. Sa sumunod na mga araw, parang nasasanay na rin si Yesa sa ugaling meron ng kanyang boss. May mga panahong maayos itong pakisamahan, minsan naman napaka-moody nito na daig pang babae na may dalaw. Malas, at boss niya pa ito, kaya kung ano iuutos at susundin na lamang niya para iwas argumento. Mas marami pa silang oras na nasasayang sa pagbabangayan kesa magtrabaho. Ano ba yung kaibigan mo, Dario? Hirap niya intindihin, promise. Maayos naman kami nag-usap tapos mamaya-maya bigla na lang siya mainis sa akin. Ginagawa ko lang naman trabaho ko. Pagsusumbong niya rito. Mas maayos pang kausap si Dario kesa doon sa isa. Ay nako, ewan ko sa inyong dalawa. San ba kasi banda nagtatrabaho? Itinuro ni Yesa kay Dario ang pwesto kung saan may mga binatang walang suot pang itaas dahil mainit ang panahon at nagbubungkal sila ng lupa. Siya naman na nagutos na bantayan ko sila para masigurado may ginagawa talaga ay may kota kasi kailangan para matapos ngayong araw. Tapos magagalit sa akin parang tanga. Bigla na lang siyang tinawanan nito sa di malamang dahilan ay hindi naman yung joke. Dito mo na lang kasi masdan sa malayo, makikita pa rin naman. Huwag ka na lumapit-lapit dun. Ganda pa naman ang suot mo, formal attire ah. Para ka nagtatrabaho sa opisina. Anong connect? Kapag nagsuot ako ng pambahay, masasabihan na naman ako ng boss natin na hindi ako marunong manamit. Ha? Ano ba ang akala niya sa akin? Taas noon niyang sagot. Intindihin mo na lang yon. May parte pa rin naman si Christoph na mabait eh. Huwag mo na lang iparinig na nagrereklamo ka. Bilin sa kanya ni Dario at tinapik pa siya sa balikat. Nakatalikod man sa kanya si Christoph, pinagtatanggol niya pa rin ito. Solid ang samahan nilang dalawa. Ba't nakatayo ka lang dyan? Hindi to oras para makapagchismisan. Sumulpot sa likuran niya ang pinag-uusapan lang nila kanina. Kaya nagmadaling tumakbo si Dario, takot na madamay. Hinarap naman ito ni Yesa nang may ngiti sa labi. I'm doing my job, boss. May tinanong lang ako saglit kay Dario. Nalilito kasi ako kung anong mainit. Yung panahon ba o yung ulo mo? Binilang ko. Kung ilang minuto kayo nag-usap dalawa. Binabackstab mo ba ako? Tinaasan siya nito ng kilay. Wala yatang araw na hindi ginawa ng binata sa kanya yon. Di tanungin mo pa siya. Ba't ka naman gagawin yun sa'yo, boss? Ayoko nang babackstab eh. Gusto ko harap-harapan. Nawala ang ngiti sa labi niya saka ito nilagpasan. Nakakainis kasi. Pati kilos niya, nire-record pa nito. Pinag-igihan ni Yesa ang trabaho. Gayong birthday ngayon ng kapatid niyang si Liv. At gusto niya magpaalam kahit saglit lang para makauwi. Hindi na nga sila kompleto at busy ang papa nila sa Manila. Kaya mas nakakalungkot kung pati siya wala doon. Ano pang silbi na nandito siya sa probinsya?
Tapos hindi man lang makakauwi kahit sa araw lang na yon. Anong gusto mong kainin? Magpapaluto tayo kay Dario ng pananghalian. Alam kong patay gutom ka. Imbes na mainis, hilaw siyang napangiti kay Christoph. Senyales na may gusto siyang sabihin. Kasi pwede bang pass mo na ngayon, boss? Birthday kasi ni Liv yung kapatid ko. Birthday? Ilang taon na siya? Ayos, may handaan ba? Sunod-sunod na tanong ni Dario na may kasama pang pagpalakpak. 11th birthday niya. Wala naman kaming bisita pero may konting niluto si mama. Baka magtampo yun sa akin kapag di ako nakapunta. Payagan mo na pre, kakain lang naman. Pwede pang bumalik sa trabaho mamayang hapon. May kain na rin tayo, tinatamad ako magluto eh. Natahimik saglit si Christoph. Mukhang pinag-iisipang maigi kung papayagan ba sila. Yun lang din ang tanging hiling ni Yesa. Kahit pa magtrabaho siya ng overtime kapalit ng pag-uwi niya. Fine, kayo na lang. Uuwi ako. Hindi ako mahilig kumain sa ibang bahay. It's either luto ko o luto ni Dario ang kinakain ko. Masarap magluto si mama, boss. Malinis din kami, no? Sumama ka na sa amin. Ngayon lang kita inaya, Sigurado din kasi ako matutuwa si Liv kapag nakita ka niya, kahit kabaliktaran sa akin. Sabi niya pa rito, parang pasasalamat na rin at mag-welcome ulit sa Strawberry Farm. Tuwang-tuwa pa naman si Liv doon. Huwag ka na maarte. Para namang lalasunin ka doon. Saad ni Dario. Birthday ng bata Tsaka, binawi mo pa naman sa amin yung Strawberry Farm. Pangongonsensya nilang dalawa ni Dario sa lalaki. Sa bandang huli, napapayag nga nila si Christoph na sumama. Sumakay sila ng tricycle dahil nakakapaso na sa balat ang init ng araw at nasa 15 minutes pa ang biyahe papunta sa kanila. Galing kasing farm kaya may kalayuan. Pagdating sa bahay, nagulat ang mama nila sa pagsulpot ng dalawang binata kasama si Yesa mismo. Tinulak niya pa ang mga ito para magmano, kaya lumalabas na siya ang boss sa ngayon. Nako, mabuti naman at sumama kayo iho. Akala ko hindi kayo pupunta dahil simple lang ang handaan namin ngayon. Baka hindi niyo pa gusto ang mga pagkain. Ay, hindi po kami mapili sa pagkain. Mukhang masarap naman lahat, di ba? Palihim na siniko ni Dario si Christoph para magsalita ito dahil baka isipin ng mama ni Liv at ng babae. Nasang-ayon sila sa sinabi nito. Yes po tita, kumakain kami ng kahit ano. Kinagat ni Yesa ang pang-ibabang labi para pigilan ng sariling tumawa. Isang malaking kasinungalingan. Napansin naman nito ni Christoph. Kaya nang tumalikod ang mama niya, sinamaan siya nito ng tingin. Ate, kinain nila yung gawa kong salad. Tingin mo nasarapan sila? Bulong ni Liv sa kanya, habang pinagmamasdan ng dalawang binata na sinusubukan ng mga handa nila. Oo naman, isang baso nga naubos nila. Halos lahat naman tinikman nila, no? Tanong mo sa kanila ate kung masarap ba lahat. Ipagbabalot ko sila para hindi na kayo magluto sa hapunan. Nag-thumbs up lang siya sa kapatid bago nilapitan ng mga ito na busy sa kanya-kanyang pagkain. Akalain mo nga naman, kung nasa bahay diet si Christoph, pero ngayon parang patay gutom din kung kumain. Ipagbabalot daw kayo ni Liv kung nagustuhan niyo yung pagkain. Marami pa namang tira, hindi nila mauubos lahat yan at baka masayang lang. Wala pang isang minuto. Tumango na si Dario. Himala at nagkakamay na itong kumain. Sige, thank you Grabe, may gayuma ba to? Mas masarap pa yata sa luto ko. Ikaw, kumusta pagkain? Baling niya kay Christoph. Umiwas pa ito ng tingin na parang nahihiya sa dami ng kinain. Masarap naman. Isang ngiting tagumpay ang pinakawalan ni Yesa. Ngunit agad ding nawala nang mapagtantong nakatingin sa kanya ang kanyang ina, si Liv, pati si Dario. Kung ano na namang kalokohan ang pumasok sa isip ng mga ito.
Dapat hindi na lang siya nagtanong pa. Pag-iisipan na tuloy ng hindi maganda. Gabi na, pero nakaharap pa rin sa laptop si Christoph. Naghahanap siya ng magandang school bag at sapatos online. Narinig niya kasing magpapasok ka na at mag-aaral daw ang kapatid ni Yesa. Kaya bibigyan na lang niya ito ng panregalo kahit late na. At least may maibigay siya, kapalit ng pagpapakain sa kanila. Pwede bang dito muna ako sa kwarto mo matulog, pre? Ang ingay ng mga aso sa labas, natatakot ako. Biglang pumasok sa kwarto niya si Dario nang wala man lang katok-katok. Parang may-ari lang din ang bahay kung umasta. Ilang taon ka na ba? Maliit na bagay kinatatakutan mo pa. Don't go to my bed, sasahig ka. Nabusog ka ba, pre? Grabe, parang yun ang pinakamasarap kong kain. Sarap magluto ng mama ni Yesa, no? Punta ulit tayo sa sunod. Di ko akalaing mas masarap pa yung simpleng pagkain kaysa sa mga nasa restaurant. Nauumay na ako dun eh. Daldal nito sa kanya. Ginawa mo pang staycation yung bahay nila, matulog ka na nga. Pero aminin mo, marami ka nakain. Sabi mo sa akin titikim ka lang bilang respeto sa pamilya niya. Natigilan siya sa sinabi nito at napatikim na lang. I just didn't eat something bago pumunta sa farm kanina. Kaya nagutom ako. Okay, sabi mo eh. Huling sagot ni Dario bago niya ito nakitang nakapikit na ang mga mata na animo'y tulog na. Araw ng Sabado. At huling araw na ng trabaho para ngayong linggo. Schedule ngayon sa pagpuputol ng kahoy sa gubat na ipapadeliver sa mga suki nila. Yung mga kahoy na may katandaan ang pinuputol at pinagbabawal niyang isama ang mga bago pa. Nakatayo lang si Christoph sa gilid para magmasid sa paligid. Habang si Yesa naman, nagbibilang kung ilang puno ang pinuputol. Boss, nasa 35 na puno na yung naputol nila. Hindi pa tayo nakakalahati sa gubat. Just continue. Isang beses lang tayo sa loob ng 5 buwan magpuputol ng puno. It means, kailangan natin sila bigyan ng maraming stocks. Time out muna, ang init-init pa. Tinanggal nito ang suot na cap sa jacket dahil nasa ilalim naman sila ng malaking puno at nagpapasilong doon. Ngayon, naka-sleeveless na lang si Yesa at kumuha ng tubig sa ice bucket sa katinungga. Halos lalaki lahat na nandito. Tapos ayos lang sa'yo nakikita kang ganyan? Unbelievable. Napaiwas ng tingin si Christoph. Nang bumaba ang tingin niya sa leeg nitong dumadaloy ang pawis hanggang sa may parte ng dibdib. Baka mamaya magkasala pa ang dalawang mata niya. Hanggang tingin lang din naman sila kaya hindi ako bothered. Ikaw? Nginisihan siya ni Yesa. Kaya pinakita niya ritong wala talaga siyang interes sa dalaga. Ano ako? Of course I'm not. Kumunot ang noo ni Christoph nang tawanan siya nito. Ang ibig ko sabihin, ikaw ba, ayaw mo ba ng tubig? Eto, may natitira pa sa bottle ko, wala naman yung virus. Who knows, kung may gayuma na yan. At isa pa, hindi ako umuubos ng tira ng iba. Pati ba naman sa tubig kailangan pang hati? Malinis akong tao, no? Di ko ugali makapag-share ng pagkain at tubig ng iba. Nagkibit balikat lang sa kanya si Yesa, saka inilapag ang bitbit na tubig. Ang arte mo ka mo. Ikaw ang bahala. Sige, balik na ako sa trabaho, boss. Nang makaalis na ito, sinigurado ni Christoph na walang tao sa paligid bago niya kinuha ang tubig ni Yesa. Tumitig pa siya na ilang saglit bago buksan ang takip. At akmang iinumin, nang biglang sumulpot sa gilid niya si Dario. Dahilan? Para matapon sa suot niyang shirt ang tubig. Ganda pala ng view dito, no? Kasing ganda ng pinagmamasdan mo kanina. Mukhang nandito na naman ito para mang-asar sa kanya ng walang katapusan. What are you talking about? Ba't ka ba nandito ha? Di ba sabi ko sa'yo bantayan mo yung bahay?
Kumunot noo ang kanyang kaibigan sa kanyang sinabi. Anong gagawin ko doon? Kausapin ng mga aso? Sama na lang ako sa inyo. Baka may utos kang di kaya ni Yesa. Kawawa naman yung tao at pinahihirapan mo. Why do you care? Lahat naman ng trabaho mahirap. It's all about patience and perseverance. Sagot ni Christoph dito at walang nagawa kundi tanggalin na lang ang t-shirt dahil basang-basa na siya. Baka mamaya matuyo na rin sa init at lakas ng hangin. Tignan mo yung assistant po ron, no? Mukhang tipo ng mga trabahador mo. Kanina ko pa napapansin ang pasulyap-sulyap kay Yesa. May patanong-tanong pa. Ang common ng mga moves nila. Biglang sabi ni Dario. Kaya nabaling doon ang tingin niya. Totoo nga. Parang sinasadya pa nito magkamali sa ginagawa. Makahanap lang ng paraan para mapansin. Bantay mo yung mga gamit dito. May kailangan ako i-check. May halong inis sa boses ni Christoph. Ayaw niya kasi talagang may nag-uusap sa kalagitnaan ng trabaho. Boss, nandyan ka na pala. Oo nga, boss. Teka, tapos na ang parte ko dito. Pagpansin ng lalaking kausap ni Yesa. Tumangulang siya rito ng ganon, pa rin ang aura. Kaya siguradong nagpaalam na lang na iinom ng tubig. Mainit dito, boss. Sensitive ba ang balat mo? Wala ka pang dalang payong, ako na dito. Tapos ang trabaho mo dito. Doon ka na. Ikaw naman, Yesa, bumalik ka na doon. Uuwi na tayo ngayon. Utos niya gamit ang baritonong tono na ipinagtataka ng dalaga. Ha? Katatapos ng putulin ng mga puno, bibilangin pa yung mga yon. Maaga pa para umuwi. 3:00 pa lang ah. Pangangatwiran ni Yesa. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit bigla na lamang ito nag-ayang umuwi. Ngayon pa na medyo ganado siya magtrabaho at nakaka-enjoy naman pala pag nagtagal. Lalo na sa magagandang view tulad ng abs ni Christoph. Saan ka nakatingin? Pinagnanasahan mo ba ako, Miss Natividad? Imbes na mag-deny, sumakay na lang siya sa sinabi nito. Ano naman kung oo, vitamin kaya sa mata ang abs. At saka hindi lang naman ikaw meron, sila din no. Sabay lingon sa mga binatang nagtatrabaho sa paligid. That's it. You're going home. Wala ka na ibang ginawa kundi patayin sa titig ang mga taong kumakayod para mabuhay. Nadidistract sila sa'yo ah. Alam mo ba yon? Wow, coming from you ah. Para namang may ginawa ka maliban sa titigan yung boobs ko mula kanina. Magaling ako mag-observe, Mr. Montenegro, no? Hindi maipinta ang mukha ni Christoph, ngunit pansin niyang namumula ang magkabilang tenga nito. I'm not staring at you at never. Sumunod ka kung ayaw mo magtrabaho dito na ikaw lang. Hoy, ala, galit agad. Grabe ugali naman yan. Akala ni Yesa, uuwi talaga sila ni Christoph. Ginawa pa nitong pamalit si Dario sa trabaho niya sana. Mabuti na lang hindi ito nagreklamo. Mukhang may topak ngayon ang boss niya. At kung ano-anong ginagawang desisyon. Dinala ba naman siya sa strawberry farm sa di malamang dahilan? Dito tayo tutulong ngayon. I heard that they will harvest strawberries by next week. Dapat maraming mapipitas natin. Pero boss, wala naman sa schedule natin pumunta dito. Kala ko ba iaasa mo na lang sa pangangalaga ni Mama at Liv yan? Pinagtasan siya nito ng kilay sa kanaunang maglakad. Sa laki ba naman ang hakbang ni Christoph, lakad-takbo ang ginawa niya, maabutan lang ito. Mga babae sila. Hindi nila matatapos na isang araw na walang ibang kasama. We have to help so they could rest early. Isang nakakalokong ngiti ang binigay ni Yesa dito. Nagpapapogi ka ba sa pamilya ko? Pagod shot, ganun? What? Pinagsasabi mo? Just help me kung ayaw mo mabawasan ang sweldo mo. Sungit nito. Nagulat pa si Liv at ang mama niya nang makita silang dalawa roon sa farm. Palihim pa siyang tinutokso ni Liv na kadalasan daw
na ginagawang pagsamay baka tuluyan ng mahulog ang loob ni Yesa sa kanya. Isinawalang bahala niya na lang ang sinabi nito. Gayong malabong mangyari yon. At hanggang sa panunukso at pangaasar lang siya kay Christoph. Nakakatuwa kasing makita na piko nito. Ganun ba talaga kalaki ang strawberry farm ni Grandpa? Tiningnan ko lang ito noong unang beses, pero hindi talaga nalibot ang kabuuan ng farm. Sa totoo lang, ngayon lang ako nagkaroon ng oras pumunta ulit. Komento ng binata habang sinasamahan niya itong mag-ikot. Talaga namang mas dumoble ang laki nito simula nang binili nito sa kanila ni Don Hector. Inalagaan talaga namin ito mabuti. Kasi hindi naging madamot sa amin ang grandpa mo noon. Sobrang bait niya. Siguro malayong apo ka niya, no? Sinamaan siya ng tingin ni Christoph. Ganun. Pumayag na nga ako sa pabor na hinihingi mo. Tapos, ako pa ngayon na naging masama. Wow ha, thank you. Kasi si Don Hector, wala siyang hinihinging kapalit sa amin. Kaya tumutulong kami sa kanya na hindi labag sa kalooban namin. Lahat ng taga dito alam yon. Kaya nung nawala siya, halos data nakatira dito sa barangay nagluluksa. I know that. Ganun si Grandpa. Kaya nagpupumilit ako noon na umuwi para makita siya. Kundi lang nag-decide si Dad na sumama kay Mom sa US, baka dito rin kami nakatira. Dinig niya ang malalim na buntong hininga ni Christoph. Sa tono ng pananalita nito, parang hindi niya ginusto na manirahan sa US. Ganun nga siguro ang nagagawa kapag taga-ibang bansa ang napangasawa. Iiwan na ang bansang pinagmulan. Ayaw mo ba dun? Lahat na nandito pangarap makapunta sa ibang bansa. Ako nga sa Manila lang nakapunta. At alam mo, mabuti na lang may sarili ako negosyo dun kahit maliit lang, no? You have everything, you know? Kaya mong kunin kahit anong gusto mo. Isa ka sa mga pinagpalang mga tao. Puri pa ni Yesa. Kung tutuusin nga, ganong klaseng buhay ang gusto niya. Pero kahit anong paghihirap, hindi talaga. Mas mabuti na rin namang maging kontento ka sa buhay na meron ka. At least, umaangat-angat kahit paonte. I just want a simple life before. Si Grandpa nagturo sa akin ng mga gawain dito sa bukid, pero masyado pa akong bata nun. That's why he's so special to me. Noong nawala na siya, sinabi ko sa sarili kong, ako ang susunod sa lahat ng mga naiwan niya. Kaya ba kinuha mo lahat sa pangangalaga mo para sundin ang yapak ni Don Hector? Because you just want to be like him? Not really like him. Pero gusto ko ipagpatuloy ang mga ginagawa niya noon. Gusto ko malaman ang pakiramdam na may napapangiti akong tao sa ginagawa ko. Sa puntong yon, ngumiti si Christoph. Yun ata ang unang beses na nakita ito ni Yesa na ngumiti. Araw-araw kasi ito nakasimangot na para bang laging wala sa mood. Pero iba ngayon, blooming ito ng konti. Hindi kasi ugali ni Christoph ang mag-open up sa iba maliban na lang kay Dario na kanyang close. Pero hindi niya inaasahang kusa itong ginawa kay Yesa. Tanong kasi ng tanong at hindi na uubusan na sasabihin. Marunong din naman pala makinig ang dalaga at hindi puro kalokohan lang. Nasaan ba si Dario? Kanina pa natin yun iniwan sa gubat Dapat kanina pa tapos yun. Napakunot ang noon ni Christoph nang hindi ito sumagot sa anumang tawag at text niya. Malakas pa ang ulan sa labas at medyo mahangin dahil gabi na. Kaya siguro nawawala ang signal bigla. Nag-text siya kay Dario. Maiwan ka rito sa bahay. Babalikan ko siya. Tawagan mo ako kung umuwi na siya. Hoy, teka! Delikado sa labas at gabi na, baka maligaw ka pa sa lakas ng ulan. Mahamog sa gubat kapag gabi. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Pero hindi niya maiwasang isipin kung nasan si Dario ngayon. Just listen to me. Dito ka lang at huwag kang aalis. Let me know kapag nakauwi na siya para makabalik ako agad.
Biling niya habang nagmamadali sa pagkuha ng makapal na hoodie. Boss, what if ipahanap na lang natin siya sa mga bantay dito sa barangay? Baka mapano ka rin sa labas, dalawa na kayo. Pahabol sa kanya ni Yesa, ngunit hindi siya nakinig. Kahit isipin pang kaya ni Dario ang sarili niya, magkaibigan pa rin sila at responsibilidad niya ito gayong nasa pangangalaga niya si Dario. Ginamit ni Christoph ang sariling motor sa garahe dahil aabuti ng sobrang tagal kung maglalakad pa. Kahit medyo madulas talaga ang daan dahil sa ulan at mahirap pang makita ang daan sa hamog na nasa hagubatan. Nakarating siya sa malawak na waiting shed na gawa sa kahoy at napansin ng mga taong nakasilong doon dahil sa hawak nilang flashlight. Dario, are you there? Sigaw niya roon. Kaya may ilaw na tumapat sa mukha niya. Anak ng, Christoph, ikaw ba yan? Lakas ng ulan ba't ka pa bumalik dito? Imbes na sagutin ng kaibigan, ipinarada niya ang motor sa ilalim ng malaking puno bago tumawid sa kinaroroonan nila. I was worried, baliw ka. Umuwi ka na nga lang. Dapat kasi hindi ka na nagpaabot na ulan dito eh. Hindi ka rin makontak. Kaya paano ko malalaman na ayos ka lang? Paano si Yesa? Iniwan mo mag-isa sa bahay? Paano ko sumama yun sa'yo? Tanong pabalik ni Dario. Umiling lang din si Christoph. I told her to wait for me. Kung nakauwi ka na tatawagan niya ako in case na may signal. Kapag humina na ang ulan saka tayo aalis. Naghintay pa sila ng ilang saglit hanggang sa may mga gwardya ng barangay ang dumating at nagpresentang ihatid sila pa uwi. Si Yesa daw ang tumawag sa mga ito, kaya nakahinga ng maluwag si Christoph at hindi na ito sumama pa. Kaya nga lang, nang umuwi sila sa bahay walang katao-tao. Pero wala namang kahit anong gamit ang nawala. Agad pumasok sa isip niya na baka may nangyaring masama dito. Paano nga ako sumunod sa iyo yun tapos naligaw? Pari gabi na. Napasabunot siya sa buhok niya at nagpalit ng tuyong damit para lumabas naman at hanapin si Yesa. Kung ginawa niya, sana kasama siya ng mga gwardyang dumating. I need to find out kung saan siya pumunta. Patakbo namang sumunod sa kanya si Dario. Hintayin mo ako, sama ako sa iyo, baka isa-isa tayo mawala pag nagkataon eh. Saglit lang na nag-alala si Christoph kay Dario. Ngunit pagdating kay Yesa parang mababaliw siya kakaisip kung ba't ito umalis. O baka naman umuwi ito para tignan ko ligtas ang pamilya niya. Sana naman nag-iwan ito ng note sa mesa kahit papano para di siya mag-alala. Saan kayo pupunta, iho? Malakas pa ang ulan. At may bagyo. Pinayuhan ko na mga tao na hayaan mo na ang pananim nila at delikadong lumabas. Pero yung isang dalaga nagpunta sa strawberry farm, matigas ang ulo at tumuloy pa din. Sabi ng ginang na nakasalamuhan nila. At mukhang yun ang kapitana ng barangay. Sa sinabi nito, alam na nila kung saan hahanapin si Yesa. Natatandaan mo pa ba ang bahay nila? Puntahan mo at baka nandun ang nanay at kapatid niya. Ako nang pupunta sa farm. Utos niya sa kaibigan at agad din itong sinunod yon. Kahit gaano kabasa sa ulan, pinagsawalang bahala ni Christoph makita lang talaga naligtas si Yesa sa ganitong sitwasyon. Nang makarating doon hindi nga siya nagkamali. Nagkakarga pa ito ng basket ng strawberries papunta sa munting kubo para siguraduhin hindi ito maaanod ng tubig at pabalik-balik pa itong ginagawa. Mas inisip pa nito iligtas sa mga strawberries kesa sa sarili niya. Ba't ka nandito? Nakita mo ba si Dario? What are you thinking? Alam mo sobrang lakas ng ulan at delikado. Pero nandito ka pa rin to save that strawberries? Hindi niya alam kung ba't siya galit. Pero nag-aalala talaga siya sa kung anong pwedeng mangyari kay Yesa. Harvest na next week. Dapat maisalba natin ang mga pwedeng ibenta. Sayang ang paghihirap natin kung mababaliwala lang ang lahat. That's why you're risking yourself, ganun ba? Yes naman.
Pwede pa tayo magbenta sa susunod. Hindi naman tayo malulugi kung konti lang na harvest. I told you to stay, right? Ba't di ka ba nakikinig sa akin? Sorry, boss. Pasensya na kung pinag-alala pa kita. Hindi sumagot si Christoph. Bagkus ay marahan niyang hinila ang braso nito paalis. Kahit basa na ang dalaga, dinalhan niya pa rin to ng payong para hindi ginawin sa ulan. Sa sitwasyong yon, pareho silang basang sisiw. Kaya di malayong magkakasakit sila kinabukasan. Hanggang sa makauwi sila ay parang tuta si Yesa na sunod ng sunod dito. At hindi niya pinapansin pa. Wala ring maitutulong sa kanya si Dario. Dahil sabi pa nito ayaw nito makialam sa away mag-asawa. Nagawa pa talaga magbiro ng ganon. Pero sa totoo lang, mukhang takot din ito sa ekspresyon ng kaibigan. Boss naman, sorry na nga. Alam ko na mali ako, okay? Matutulog na ako. No ba naman to, kailangan pang suyuin, boss? Reklamo pa niya. Ikaw ang bahala kung anong gusto mong gawin. I just want to rest. Paano naman ako makakatulog kung galit ka pa? I told you I'm not doing it again. I heard it loud and clear, Miss Natividad. Now go to your room. Kapag talaga sinungitan mo ako bukas okay na tayo Pinaglalaroan ni Yesa ang mga daliri nang sabihin yon. 7:00 pa lang ng umaga, gising na siya para ipaghanda ng kadalasang kinakain ni Christoph tuwing umagahan. Huminto na ang ulan, kaya inspeksyon na lang ang gagawin niya ngayong araw, pero mag-8 na hindi pa rin to lumalabas ng kwarto. Boss, gising na, umagang-umaga na pinaghandaan na kita ng pagkain. Pagkatok ng dalaga, ngunit tanging yapak lang ng paang narinig niya sa loob, hanggang sa dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi na muna ako. Lalabas ngayon. I want to rest. Kayo na muna ni Dario ang bahala. Masyadong mahina ang boses nito, na para bang may sakit. Kaya hinawakan niya ang noo ni Christoph at napagtantong sobrang taas ng lagnat ng lalaki. Hala! Ilalagnat ka! Dali, pasok ka na ulit. Humiga ka lang dyan sa kama mo. Kukuha ako ng tubig at bimpo na ilalagay sa noo mo. Inalalayan ni Yesa pahiga sa kama ang binata. Saka nagmamadaling lumabas para kunin ang mga kailangan. Naisip niya ang marahil dahil naulanan nito ng sobra kagabi kaya nagkasakit ito ngayon. Bigla tuloy siyang na-guilty at sinundo pa siya nito sa farm imbis na nakauwi na dapat ito. Kasalanan niya nga. Don't mind. Iinom na lang ako ng gamot, okay na to. Lagnat lang naman. Nanghihinang sabi ni Christoph kaya sinamaan niya ito ng tingin. Anong lagnat lang? Hanggat di mo bababa ang lagnat mo, dito lang ako. Babantayan kita kaya wag kang makulit. Napakasakitin mo naman pala kapag naulanan. Tapos talagang sumuong ka pa sa ulan kagabi, ha? It's not my fault kung matigas din ang ulo mo. Hindi ko rin ginustong maulanan. Oo na, edi kasalanan ko na nga. That's why, allow me to take responsibility. Aalagaan kita hanggang gumaling ka. Si Dario na muna ang gumawa ng inspeksyon. Dahil tumanggi siyang iwan si Christoph na mag-isa sa bahay. Hindi kakayanin ang kanyang konsensya na hindi pa nagutan na nangyari. Anak pa naman ng mayayaman ng binata. Kaya talagang malabo na masanay itong maulanan. Lumaki kasi si Yesa. Nasanay maligo sa ulan kaya siguro immune na siya sa sakit na dulot nito. Is that herbal? Ayoko ng lasa, gamot lang ang inumin ko. Gamot pa rin naman to. Mas mabisa nga lang sa mga nabibili sa pharmacy. Gusto mong gumaling agad, diba? Take it. Parang namimilit siya na isang bata na uminom ng gamot para lang gumaling. Kung pwede palang utuin si Christoph, ginawa niya na. Paano niyo kinakayang inumin to? Ang pait ng lasa. Nakakasuka. If it's effective, sana ginawa na tong gamot sa pharmaceuticals. Pagrarason pa nito, kahit ang totoo, ayaw lang talagang inumin ng gamot. Unang beses sa tanang buhay niya, ang makaranas ng ganon.
Arte nito? Parang di ka tunay na lalaki ah. Kahit 5 years old na bata, iniinom to no? Gamot lang, takot ka pang inumin. Fine, akin na yan. Kapag sumakit tiyan ko, you have to take me to the hospital. Klinik nga lang nga nandito sa probinsya. Nakangiwing sagot pa ni Yesa. Buong araw niyang pinagsilbihan ng binata, maliban na lang sa pagbibihis nito at pagluluto ng soup dahil si Dario na ang gumagawa. Nagkakasakit na nga't lahat, maarte pa rin si Christoph. Ano? Kapag namatay siya, dapat nakasanitize din ang kabaong tapos gawa sa gold? Grabe naman. Mahihirapan talaga itong mamuhay ng mag-isa. Ayos na siya, kaya wag ka na mag-alala. Aniya kay Dario. Bumababa na rin ang lagnat niya sa wakas at pinagpapawisan. Bukas, ayos na yun. Tumatawa naman si Dario habang nakatingin sa kanya. Alam mo, para ako nag-aalaga ng bata sa tigas ng ulo niya. Mabuti sana kung may dala siyang personal nurse. Di na kailangan yon. Nandyan ka naman para mag-volunteer. Ang galing mo nga mag-multitask. Assistant/personal nurse. All-in-one ka pala eh. Tigilan mo nga ako. Kasalanan ko naman kaya nagkasakit siya kaya dapat lang naakuin ko yung responsibilidad, no? Isa pa boss ko yun. Pangangatwiran ni Yesa. Humanap talaga siya ng butas para lang makailag sa pang-aasar ni Dario. Boss mo lang ba? Sigurado kang walang kahit anong nararamdaman para sa kanya, kahit konting paggusto, Talaga ba? Nako, isipin mo yun. Kahit gano'n na ugali ni Christoph, di naman may pagkakailang gwapo at may skills, no? Sino pa bang lugi? Ba't ko naman siya magugustuhan? Napaka-demanding niya tapos ang moody. Palagi niya ako sinusungitan kahit wala akong ginagawang masama. Basta, hindi ko siya gets. Tinawanan ulit siya nito. Kaya hinampas niya na sa balikat ang lalaki at mukhang mang-aasar lang lalo sa kanya. Ideal gayang mokong na yun, no? Kung alam mo lang, ipagpatuloy mo lang ang pagiging sweet kay Christoph. Panigurado ma-attach yun. Hoy, eme lang yun, no? Gusto ko kasi siya napipikon kaya ginagawa ko yun. Isa pa, ang arte na lalaking yun. Malamang high class na babae ang gusto niya, sure na sure ako. Sino ba naman kasing mayaman na may pinagpalang itsura magkakagusto sa dihamak na babaeng isang kahig isang tuka? Sa telenovela lang nangyayari yon. Masyadong malabo sa tunay na buhay. It's not like that. Kung ganon, baka sa US nagka-girlfriend na yon. Gusto niya kasi ng thrill eh. Baka ikaw na yon. Nag-iwan pa talaga si Dario ng salitang mahirap isipin. Hindi naman talaga big deal kay Yesa yon. Kasi alam niyang imposible silang magkagusto sa isa't isa. Ano naman ngayon kung magkagusto siya, tapos one-sided lang. Di na nga lugi, kawawa pa. Walang kaalam-alam ang dalawa na nakikinig pala sa usapan si Christoph. Akmang kukuha sana siya ng tubig nang marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Naging interesado siya bigla na makinig gayon tungkol sa kanya ang usapan. Pero mukhang kagaya ng dalaga, pati siya mapapaisip sa sinabi ni Dario. Minsan talaga nakakainis ang pagiging pakialamero nito. Hanggang kailan mo balak hugasan yung pinggan? Kanina mo pa yan sinasabon eh. Ay Diyos ko, ba't ka ba nagugulat ha? Sumusulpot ka na lang bigla. Aatakihin ako sa'yo eh. Gulat na sagot ni Yesa. Muntik pang mabasag ang hinuhugasang pinggan dahil sa biglaang paghawak sa dibdib. What are you thinking? Parang ang lalim ng iniisip mo. Hindi niya maiwasang itanong dito. Wala. Okay ka na ba? Masakit pa ulo mo? Gabi na, nagpapahinga ka na dapat ngayon. I'm fine. You don't really have to take care of me, but still thank you. Ngumiti lang ito sa kanya pero iba na ang epekto nito kay Christoph. Parang mas lalong gumaan ang pakiramdam niya sa ngiting yon. Noon, iniisip niyang gawa-gawa lang nila ang sinabi ng mga tao na
Meron talaga makakapagpagaan sa loob mo sa di malamang dahilan, na kahit gaano kasimple ang gawin nila, malaki na ang epekto sa'yo. Magpahinga ka na ulit. Tsaka bukas, magpahinga ka pa rin. Baka biglang bumalik yung lagnat mo kapag pinilit mo agad na magtrabaho. Bilin pa ni Yesa habang tinatapos ang paghuhugas ng pinggan. I want to go somewhere. Isasama kita. Parang may sariling utak ang bibig ni Christoph para sabihin yon. Saan ba yan? Kung trabaho yan, ayoko talaga. Sinabi magpahinga ka muna, di ba? Hanggang kailan ka pa rin ba magmamatigas? Natahimik siya at parang nablangko bigla ang isip. Mukhang napansin nito ng dalaga kaya hinarap siya ngunit kusang kumilos ang katawan ni Christoph para halikan si Yesa. Nanigas pa ito sa kinatatayuan dahil sa gulat. Ngunit hindi niya ito binigyang pansin. Come with me tomorrow. I'll be expecting you to be there. Huling katagang binitawan niya bago iwan si Yesa sa kusina. Napasabunot na siya sa buhok sa katangahang ginawa. Sigurado magtataka ito kung ba't niya ito hinalikan. O baka naman gayuma ang pinainom na gamot sa kanya kaya nagkaaganon. Ano na lang ang mukhang ihaharap niya kinabukasan. Mabuti na lang at parang bumalik sa normal lahat kinaumagahan. O ganun lang talaga para hindi maging awkward para sa kanilang dalawa. Actful lang, kumbaga. Kasama ba natin si Dario? No. Siya muna magmamanage ng negosyo dito. Bakit tayong dalawa lang? Baka mamaya may gawin ka sa akin Pinag-cross ni Yesa ang mga braso sa dibdib kaya napatikim na lang siya at umiwas ng tingin. Wala akong gagawin sa'yo. Last night was a mistake. I'm sorry. Pagsisinungaling niya para maiwasan ang kahihiyan. Okay, sabi mo Bilisan na natin sa ba tayo pupunta. Kibit balikat na sagot ng dalaga. Isa lang ang nasa isip ni Christoph at ang dalhin nito sa 10,000 Roses, lugar kung saan napakaraming bulaklak. May motor siya kaya pinaangkas na lang si Yesa at mabilis sila makakarating doon. Gusto niya makita kung ano itsura ng lugar na puro mga bulaklak at pangit naman kung si Dario ang isasama niya at mukha silang may date nun, baka isipin ng iba bading siya. Have you ever heard about this place? Nakapunta ka na ba rito? Or it's your first time just like me? Namamangha nitong nilibot ang paningin sa buong lugar. Nakaawang pa ang labi habang pinaglalandas ang daliri sa rosas na nadadaanan. Ngayon ko pala nakita ang lugar na to. May kalayuan kasi sa barangay. Hindi ako masyadong pumapasyal kung san-san. How did you know this place? Nag-search ako ng magandang pasyalan dito sa probinsya. I want to visit all the beautiful places here. Sagot naman niya dito. May ibang turista ding namamasyal doon pero konti lang dahil maaga pa. Mas magandang araw itong pasyalan kapag gabi dahil may lights pero baka hindi pumayag si Yesa. Tignan mo rin sa taas pwede tayo magpahinga doon. May maliliit na nipahat at may upuan pa sa labas na gawa sa nipa. Turo nito sa nagtatatalon pa. Tumango si Christoph bilang pagsang-ayon. Gutom na rin ako Mag-snacks muna tayo bago magpatuloy sa paglilibot. Matapos kumain, nag-usap muna sila tungkol sa mga bagay at madalas kasing nagtatanong si Yesa sa buhay niya noon. Kung anong pakiramdam na may maraming nagagawa, hindi rin ganun ka-espesyal para sa kanya. Dahil buong buhay niya, lumaki siya sa US. Yun ang dahilan kung ba't naisipan niyang umuwi ng probinsya at dito manatili. Lumabas na marami pala siyang mga bagay na hindi pa nasusubukan sa labas ng buhay na meron siya. Bakit hindi ka interesado sa mga babae? Ilang taon ka na nga? 27 Stable naman ang buhay mo at may pera ka. Ayaw mo magkapamilya? Napunta na naman sa ibang bagay ang usapan nila. Wala naman ako natitipuhan doon. American ang mom ko, kaya ayoko na mag-asawa ng kagaya niyang American.
Sagot na lang ni Christoph. Tipo niya kasi ang Filipina. Ayaw niyang pumunta sa ibang lugar para doon tumira dahil sa nakapag-asawa ng ibang lahi. Kagaya na lang ng ginawa ng dad niya. Ako naman gusto ko sana ng American din para makapunta ako ng US. Pangarap ko makapunta doon eh. I can take you there. Isa pa half American din naman ako. Bigla itong naubos sa kinakain, kaya agad niyang inabutan ng tubig. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya at iniisip na joke lang yon. Ano ba? Kunti na naisipin ko na crush mo ko. Nagkibit balikat naman si Christoph, ngunit lihim ding napangiti. Ewan, siguro. Napahawak si Yesa sa dibdib niya, nang malakas itong kumabog sa sinabi ni Christoph. Hindi pa nga yan straightforward, ganun na mag-react ang puso niya. Paano pa kaya kung umamin ito sa kanya? Mabuti na lang at umalis na sila pagkatapos mamasyal dahil hinahanap na sila ni Dario. Imbes kasi na magtrabaho sila, namasyal pa nga. Gawain pa ba yun ng isang boss at assistant? Para lang nilang tinakasan yung isa na kumakayod para isalba ang trabaho. Kung babalikan kasi ang dahilan kung ba't sila napunta sa sitwasyong ito, yun ay dahil lang naman sa gusto niya magkaroon ng karapatan sa strawberry farm. Napilitan siyang pakisamahan at akitin kunwari si Christoph para maging malapit dito. Pero bakit ngayon nagtagal, nagiging iba na? Nasaan si Christoph? Sabi niya mag-set ako ng reminder para sa vitamins niya. Tinuro naman ni Dario ang likod ng bahay. Nakita kong pumunta siya ron. Tignan mo kung nandun pa. Kwentuhan mo nga ako kung anong ginawa niyo sa 10,000 roses. Ano pa ba sa tingin mo, di na masyal? Supladong sagot ni Yesa. Saka ito tinalikuran bitbit ang tray ng tubig at vitamins. Nakakainis din naman kasi yung si Christoph. Nadagdagan na ang role niya bilang assistant. Anong fiancé, ma'am? I'm in the Philippines. Wala akong balak na umuwi dyan. I have my business here. Natigil siya sa paglalakad nang marinig ang boses nito sa di kalayuan. Titignan ko kung kailan ako makakalipad dyan. I will call you whenever I have decided. Okay, ma'am, bye. Naghintay pa si Yesa ng ilang minuto bago lumabas sa gilid ng pader para hindi malaman ni Christoph na narinig niya ang usapan nila. Wala naman talaga siyang balak na makinig. Pero baka magtaka si Dario kung ba't siya bumalik na may laman pa rin ng tray. Kaya magpapanggap na lang siya na walang narinig. Boss, eto na oh. Iwan ko na lang dito kasi may kailangan pa akong gawin sa loob. Akmang hahakbang siya nang magsalita ito. Si Dario ang in charge sa bahay. What are you going to do? Marami na siyang nagawa, nagpapahinga pa. Tsaka kaya ko namang kumilos, kailangan ko maglaba. Ano pati underwear ko, siya pa rin. Pamimiloso po niya bago umalis. Kahit anong pagdidistract ni Yesa sa sarili, hindi niya maiwasang isipin na may fiancé yata si Christoph. Mukhang pina-arrange marriage ito ng mga magulang sa babaeng taga-US. Kasi parang walang balak mag-asawa ang anak nila. O kung meron man, hindi American kagaya na sabi nito. Kapag nangyari yon, baka doon na rin siya tumira. At may iwan na naman ang negosyo ni Don Hector dito. Walang sinasabi sa kanya si Christoph, pero busy ito. Kaya sigurado nagpa-process ito ng mga papeles papuntang US. Si Dario nga ang halos kasama niya sa trabaho, pero wala namang binabanggit tungkol doon. Tamlay mo ah, di halata ayaw mo ako makasama. Miss mo na si Christoph, no? Nang aasar na naman si Dario. Imposibleng wala itong idea na may fiancé ang kaibigan niya. Tigilan mo nga ako, pagod lang ako, no? Pwede ba ako mag-request ng day off? Gusto kong umuwi sa amin, miss ko na sina Mama at Liv. Uuwi din kasi si Papa galing Maynila ngayon, kaya gusto ko makabonding sila. O sige ba? Ako nang bahala magsabi kay Christoph. Family first. Marami ka na rin naman nagawang trabaho dito. Talaga? Yes, thank you ah. Kung may pasalubong si Papa, bibigyan kita. Nang makauwi siya sa bahay, nandun na nga ang kanyang ama.
Nagmano siya rito at hindi pa napapansin ng kapatid na si Liv dahil busy ito sa pagbubukas ng mga pasalubong. Ang mama niya naman nagluluto ng iba't ibang putahe. Minsan lang sila magkaroon ng salo-salo bilang kumpletong pamilya. Kumusta kayo na apo ni Don Hector? Balita ko nagtatrabaho ka sa kanya. Mabait naman daw ang binatang yon, sabi ng mama at kapatid mo. Okay lang pa, magkaedad lang kami kaya nagkakasundo naman. Sabi ko sa inyo, di ba wala kayong dapat ipag-alala kapag ako mismo ang kumilos? Proud na sagot ni Yesa. Sayang nga at hindi niya maipapakilala ang boss niya dahil may sarili itong inaasikaso. Mabuti kung ganon. May mga dala ako dito. Ibigay mo sa kanya pagkatapos kumain. Pasalamat pa rin tayo at binigyan tayo ng karapatan sa strawberry farm. Sabi ng papa niya. Nagmamadali tuloy si Yesa na kumain para makapagdala sa bahay ni Christoph. Kaso si Dario ang nadatnan niya ron. Kaalis lang daw ng lalaki. Siguro kung di siya kumain baka naabutan pa niya ito. Ayos, di ko na kailangan magluto. Salamat dito pasabi sa family mo. Kung nandito lang sana si Christoph, baka mag-away pa kami sa pagkain. Masarap kasi magluto mama mo. Puri ni Dario habang inaamoy ang bawat laman ng Tupperware. Kailan siya babalik? Pupunta siyang US, diba? Napalunok siya matapos itanong yon. Saglit din ito natigilan, saka napakamot sa batok. Oo kanina ko lang din nalaman, lokong yun tinago pa sa akin. Teka, paano mo nalaman? Unfair sinabihan ka ba niya? Baka mga isang linggo mahigit siya doon. Tayo muna bahala sa negosyo niya. Ganun ba? Wala siyang sinabi sa akin, hula ko lang. Sige, bukas na lang tayo magtrabaho, nasa bahay pa si Papa Aminin mo nga, gusto mo ba si Christoph? May fiancé siya, Yesa. Baka pag umamin ka, huli na ang lahat. Pagak siyang natawa dito. Nakakahiya kung aamin siya na may nararamdaman kay Christoph. Gayong may ibang babae pa na pwedeng magustuhan nito. Hindi naman na yung importante, Dario Assistant lang ako at boss ko lang naman siya. I know my boundaries. Huwag ipilit yung mga bagay na mahirap at hindi dapat. Samantala, isang araw pa lang sa US si Christoph at uwing-uwi na siya. Kundi lang nakiusap ang parents niya papuntahin siya ron para i-cancel mismo ang arranged marriage, malabong iiwan niya ang probinsya. Hanggang ngayon, bothered pa rin siya at hindi nakapagpaalam na maayos kay Yesa na aalis siya. Ganun pa man, nangako si Christoph sa sarili na pagbalik niya aamin na siya sa babae. Kundi ngayon, kailan pa? Do you really like that girl in the province? Kung oo, kami mismo ng mama ang pupunta para makilala siya. Pagkausap sa kanya ng ama, isang simpleng ngiti ang binigay ni Christoph sa katumango. Yes, Dad. Inaalagaan ng pamilya niya ang strawberry farm ni Grandpa nung nawala siya. She's a very responsible girl. Minsan palaban pero nakakatuwa siya. Okay, you're free to go back. Pasensya na't kinailangan mong pumunta rito para sabihin sa personal na hindi matutuloy ang kasal. Akala ng mamo, wala ka pa nagugustuhan. Kaya nagdesisyon na kaming i-arrange marriage ka sa anak ng kaibigan niya. No worries, Dad. I understand. Babalitaan ko na lang kayo ulit. Gumaan ang pakiramdam ni Christoph. Gayong wala nang hahadlang sa gusto niyang mangyari. Ang kulang na lang magtapat ng totoong nararamdaman para kay Yesa. At baka may makauna pa sa kanya ron, sa probinsya. Doon na-realize niya ng maaga, nung ayaw niyang nakikita ang dalaga na malapit sa iba. Oh, bilis mo naman nakauwi. Sabi ko kay Yesa, isang linggo ka pa dun. Kumusta kayo ng fiancé mo? Sinamaan niya ng tingin si Dario. Baka mamaya sinabi nito na may fiancé siya at kung ano-ano pang kinwento nito sa dalaga habang wala siya. Where is she? I already canceled the engagement. Wala sa US ang magiging fiancé ko. She's here. Nginisihan lang siya nito bago sumagot. Nasa strawberry farm. You should go and see her. Wala sa mood yun na umalis ka. Wala nang inakse ang oras si Christoph at nagtungo na roon.
Nagulat pa ang pamilya ni Yesa at dumating siya. Ang sabi ng anak nila napunta itong US. Konting paliwanag ang sinabi niya bago tinahak ang iba't ibang daan sa farm, mahanap lang si Yesa. Kapag talaga bumalik siya ditong engaged na, hindi ko papansinin na mokong na yon. He's not my boss anymore. Babalik ako agad na Maynila para ipagpatuloy ang negosyo ko. Dinig niyang saad ng isang dalaga na nakaupo habang namimitas ng strawberries. Napangiti na lamang si Christoph saka lumapit sa likuran nito. Really? Kung ganun, sino ako para sa'yo? Muntik pang matumba ang dalaga nang lingunin siya. Mabuti na lang mabilis itong nasalo ng mga bisig niya. Oh, why are you here? Alam mo ba, nakakainis ka, I hate you. Kala ko ba hindi ka interesado sa mga babae tapos biglang may fiancé ka na? I'm still single. What's wrong with that? Ayaw mo naman sa akin kaya mapipilitan ako magpakasal sa iba. Ang uuto ni Christoph dito. Gusto niya makita ang reaksyon ni Yesa sa sinabi. Sira, wala naman akong sinabing ganun. Bahala ka nga. Magre-resign na ako sa pagiging assistant mo. Gawin mo assistant yung fiancé mo. Will you be my wife instead? I don't have a fiancé, Mrs. Natividad. I rejected her because of you. Ikaw lang ang babaeng nakakuha ng interes ko. From the very start, it's you. Natameme si Yesa sa sinabi niya. Parang nahihirapan pa itong bumuo ng salita kaya ang ginawa ni Christoph, niyakap niya na lang ang dalaga. Wala nang bawian yun ah. Ang alin? Yan. Alam ko namang gusto mo ko. Hinampas siya nito sa dibdib. Di mo alam ko ilang beses akong umiyak. Kahit di naman dapat habang wala ka. Pagsusumbong nito na ikinatawa niya. I'm sorry for making you cry. Sisiguraduhin ko sa susunod na iyak mo sa harap na ng altar. Now, yes, sa Natividad, will you marry me? Naiiyak namang tumango ang babae. Hindi man lang sila dumaan sa pagiging mag-boyfriend at girlfriend. Diretso fiancé agad. Yes, I do want to marry you, Mr. Christoph Montenegro. Anito at nagyakap sila sa bandang dulo. Lahat ng bagay na hindi mo aakalaing magagawa mo, talagang susubukin ng tadhana. Para kay Christoph, handa siyang ibigay lahat ng negosyo, kahit ang buong strawberry farm o ang sarili niya para kay Yesa. Pilit mang inaayawan ng isa't isa nung una, nagkaroon naman ng development kalaunan. Literal, na hindi mo talaga mahuhulaan ang posibleng mangyari sa hinaharap. Kung ano pa ang imposible, yun pa ang nagiging posible. And with that, their story continues happily. The end. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!